Hello, kamusta tayong lahat? Ang pangalawa na to. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa patuloy niyang pag-iingat sa atin. So, paggising natin sa umaga, yung ibang tao na hindi follower ni Christ, nagreklamo. Pero tayo bilang followers ni Christ, dapat magpapasalamat tayo na nagising tayo, na nakakapaglakad tayo. Dapat natin pagpasalamat yon. Kasi nung na-hospital ako, di ba? Ang hirap maglakad, ang hirap gumalaw. Kaya araw-araw magpapasalamat tayo kay Almighty Father. Ay, nakakagalaw pa ako, malakas pa ako, nakakapagmaneho pa ako, o nakakapag-travel pa ako ng malayo sa kung saan. Thank you, Lord. No? Thank you, Jesus, sa strength. So, minsan may makikita ako sa mga, sa mall, no? May mga wheelchair. May isip ko ngayon, thank you Lord, nakakapaglakad pa ako. Nakakapunta pa ako sa kung saan-saan. Pero yung mga, meron namang yung mga disabled, no? Dapat din magpasalamat sila dahil, Lord, buhay pa ako, hindi lang ako nakakagalaw ng maayos, pero buhay pa ako, pwede pa akong mag-share ng Word of God. Thank you, Lord. So, lahat ng bagay, ipagpapasalamat natin kay Almighty Father. Or example, Lord, na tinanggalan na ako ng gallbladder. Thank you, Lord. Na alam ko na magtitiwala ako sa iyo. May dahilan kung bakit tinanggal yung gallbladder ko. Okay? Ganun lagi tayo. Magpapasalamat para malaman ng ibang mga tao at malaman ni Almighty Father na ina-acknowledge natin siya dahil mahal natin siya at matutuwa si Almighty Father kung ganun tayo. Ibig sabihin, anak niya tayo at nagtitiwala tayo sa Kanya at kay Jesus Christ. So, kahapon, no, ang binasa natin yung Mark chapter, Mark ba yun? Mark chapter 5. Yung parable of the sower. Binasa natin last time. Yung 4 na klase ng binhi kung saan na tumama. Yung una, tumama sa pathway or sa road. Tapos yung pangalawang binhi, tumama naman or nahulog naman sa mabato na may soil. Yung pangalawa yun, ano? Tapos yung pangatlo, tumama naman sa may mga thorn bushes or sa may mga damong ligaw. Dun sa pang-apat naman ay yung binhi ay tumama sa magandang lupa. So yun yung pananampalataya natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So dapat tayo nasa pang-apat, yung tumama or nahulog yung binhi sa magandang lupa para maging fruitful at mag-multiply. Dumami. Lumakas yung ating pananampalataya, magkaroon ng ugat para kahit anong trials and tribulations na ma-experience natin, nakakapit tayo kay Almighty Father, nakatayo pa rin tayo dahil kay Jesus Christ. At si Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ng peace of mind kahit may mga problema tayo na bagyo ng buhay. Si Jesus Christ, kakapitan natin. Dahil kaya niyang mapahinto ang kung yung hangin, no, at yung alon na kaya ipahinto ni Jesus Christ. Yung mga problema pa kaya ang hindi niya kayang pahintuin. The powerful si Jesus Christ. So, ngayon, tatalon muna tayo sa John chapter 5. Pero yung John chapter 4, no, nabasa na natin dati, di ba? Ito yung tungkol sa Samaritan woman
na hindi si Jesus nandiya-judge ng mga tao. Kung ano man ang ginawa natin, hindi niya tayo hinuhusgahan. Tanggap niya tayo kahit makasalanan tayo. Kahit ano pang nagawa natin, tanggap tayo ni Jesus, tanggap tayo ni Almighty Father. Basta magtiwala lang tayo sa kanila. So ngayon sa John chapter 5, babasahin natin. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Hindi binanggit dito kung ito ay yung Passover or yung Shavuot or yung Sukkot. Kasi mayroong three major festivals noon ang mga Jews. Yun yung Passover. Alam nyo na yung Passover, di ba? Yun yung dumaan yung angel sa bahay ng mga Jews pero hindi namatay yung mga firstborn kasi Passover dahil merong blood ng lamb yung kanilang mga doors or doorposts. Kaya hindi namatay yung mga firstborn na mga Israelites. Ang namatay lang, ang firstborn ay yung mga firstborn na mga Egyptians. Tapos ito namang isang feast nila is Feast of Weeks. Ito yung Pentecost. Yun yung pag-aani. No? Feast of Shavuot. Tapos yung Feast of Booths. Ito yung time na nakatira sila sa desert. Yung booth kasi, alam niyo naman yung booth, di ba? Ito yung Feast of Sukkot. Yung booth, yung nakatira sila sa mga tent nung time na nasa desert sila. So, ito yung mga feast na si-celebrate ng Jews nung dati. Hindi ko lang alam ngayon kung nadagdagan na, no? Pero nakita ko ngayon 7 eh. Pero dati 3 lang. Ituloy natin, ano? Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now, there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool. So, alam naman natin yung pool, di ba? Yung pool may tubig. Hindi ito yung pool na larong pool, no? Para itong swimming pool. Kasi may tubig siya. Sheep gate, may pool doon. Which in Aramaic is called Bethesda. And which is surrounded by 5 covered colonnades. So, yung nasa gitna, yung pool, may tubig doon. Tapos, yung gilid nun, merong 5 colonnades or 5 porches or 5 porticos. Alam niyo, parang kubol na malalaki. Yun ang ibig sabihin ng colonnades. So, sa gitna, na-visualize niyo ba? Sa gitna, may tubig na hindi ko alam kung hanggang saan yung tubig, no? Pero may tubig doon. Pool yon. Tapos, nakapalibot doon ang 5 kubol or 5 colonnades. Kasi kaya colonnades kasi malalaki. Tapos may bubong yon. Here, a great number of disabled people used to lie. So, nakahiga dun sa 5 colonnades, nakapalibot dun sa pool, yung 5 colonnades, dun sa colonnades or sa portico or sa porch na yon, sa porch na 5 na yon, doon nakahiga yung mga disabled people, yung mga may mga sakit, yung bulag, yung mga lame or crippled, at saka yung mga paralyzed. Okay? O dito tayo sa verse 4. Sometimes, an angel of the Lord came down to the pool and stirred up the water. After the angel did this, the first person to go into the pool was healed from any sickness he had. So, dun sa pool na yon, may 5 colonnades doon or 5 porticos. Tapos, minsan may bababang angel, kakawkawin niya yung tubig dun sa pool na yon or ginagalaw niya yung tubig sa pool na yon. Ngayon, pag gumalaw yung tubig, kung sino ang mauna na mapunta sa pool na yon, nag-uunahan sila, no? Kailangan mag-unahan. Kung sino ang mapuntang nauna sa pool na yon, gagaling siya sa kanyang sakit. One who was there had been an invalid for 38 years.
Meron nandoon na isang tao na invalid siya. 38 years na siyang invalid. Ibig sabihin ng invalid yung hindi na makagalaw. Hirap na siyang gumalaw. Laging masakit yung kanyang katawan. 38 years na. So may edad na tong lalaki na to. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Tinanong ni Jesus yung invalid na tao ng 38 years na. Tinanong siya ni Jesus kung gusto mo bang gumaling. Kasi, nag-uunahan nga yung mga tao sa pool na pag ginalaw ng angel yung pool, gumagaling yung mga tao. Kung sino man ang una, so pa isa-isa lang ang gumagaling. So, ito ang sagot ng invalid na tao. "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Sabi ng invalid, "Sir, gusto ko magpunta sa pool kaso pag naggumalaw ang pool or gumalaw yung water sa pool, may nauuna sa akin. Kaya hindi ako gumagaling. Yung mga nauuna sa akin, yun ang gumagaling. Kaya hindi ako gumagaling, nandito lang ako." Hirap na kasing gumalaw itong taong invalid. Kaya naunahan siya ng mga ibang mga tao. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Tumayo ka. Kunin mo yung iyong higaan at maglakad ka. At once, the man was cured. He picked up his mat and walked. Alam niya na invalid siya, na 38 years na siyang invalid. Pero inutusan siya ni Jesus na tumayo ka, kunin mo yung higaan mo at maglakad ka. Dali-daling ganun dali-daling nagtumayo nga yung lalaki. Kinuha niya yung kanyang higaan at naglakad siya. So, hindi lahat ng tao na nasa porches or nasa colonnades ginamot ni Jesus or pinagaling ni Jesus. Isang tao lang ang pinagaling niya. Itong taong invalid for 38 years. Sa tingin niyo, bakit siya lang ang pinagaling ni Jesus? Hindi lahat ng tao dun sa malapit sa pool na kahiga. Lahat ng ginagawa ni Jesus may dahilan. Lahat ng kilos ni Jesus, sinusunod niya yung utos ni Almighty Father. Kaya isa lang ang taong pinagaling niya dahil utos to ni Almighty Father. The day on which this took place was a Sabbath. So, nagpagaling na naman si Jesus ng Sabbath. No? Kasi di ba pinagbabawal ng mga Jews na magpagaling siya ng Sabbath. Dapat walang gagawin ang mga tao pag Sabbath. Pero siya, nagpapagaling siya kahit Sabbath day. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." Sabbath ngayon. Yung batas, bawal ang ginawa mo na buhatin mo ang iyong higaan. But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So nagsalita ngayon yung taong pinagaling ni Jesus. Sabi niya, yung tao na may nagsabi sa akin na isang lalaki, sabi niya, kunin ko raw yung higaan ko at maglakad ako. So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" So ang tanong naman sa kanya ng mga Jewish leaders, sino yung lalaki na nagsabi sa'yo na kunin mo yung higaan mo at maglakad? The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. So yung lalaki na pinagaling, hindi niya alam kung sino yung nagpagaling sa kanya. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi niya alam ang mukha. Wala siyang idea kung sino. Kasi si Jesus, umalis na agad. No? Nakasama agad sa crowd. Kaya hindi niya kilala. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." Sabi ni Jesus sa kanya.
So, dati siyang invalid, ngayon na nakakagalaw na siya. Sabi ngayon sa kanya ni Jesus na makita siya sa temple, tingnan mo, ngayon okay ka na, magaling ka na, huwag ka na magkasala. Kasi, baka may mas malala pa na mangyari sa'yo. Ano yung malalang mas mangyayari dun sa invalid na yon? Naging invalid na nga siya, hindi na nga siya, hirap na nga siyang gumalaw. Puro sakit na nga ng katawan ang na-experience niya. Ano yung something worse pa na mangyayari sa kanya? Yung something worse na mangyayari pa sa kanya, kung patuloy na magkakasala siya, ay mapupunta sa death. Yung mapunta sa eternal damnation. Yun yung pinaka-worst na mangyayari sa atin, sa ating mga tao, kung hindi tayo titigil sa paggawa natin ng kasalanan. The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. So, yung lalaki umalis ngayon at sinabi niya ngayon sa mga Jewish leaders na ang nagpagaling sa kanya ay si Jesus. So, pumili lang si Jesus ng isang tao na papagilingin dun sa pool, dun sa nakapalibot na mga tao dun sa pool. So, pinakita ni Jesus ang kanyang power sa iisang tao. At sinabi niya na wag nang gumawa ng kasalanan. Ginawa to ni Jesus para sa atin. As a testimony for us. Para maisulat ito sa Bible, para malaman natin na dapat tayong tumigil sa paggawa ng kasalanan dahil may mas malala pa na mangyayari sa atin. Ngayon pa lang, no, nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay. So, ano pang worst na mangyayari sa atin? Ang worst na mangyayari sa atin na may punta tayo sa eternal damnation. Kahit anong sakit, kayang pagalingin ni Jesus Christ. Maawain si Jesus Christ. Kaya dapat tayo maging maawain din. Alam ni Jesus kung sino ang kanyang lalapitan para pagalingin. Verse 16, so, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. So, galit sa kanya ang mga Jewish leaders. Kasi, nagpapagaling si Jesus ng mga tao pag Sabbath day. Laging ginagawa ni Jesus na magpagaling ng mga tao. Kahit anong araw. Nababanggit lang na Sabbath, no? Dito sa Bible. Pero kahit anong araw, nagpapagaling si Jesus ng mga taong may sakit. Lagi niyang ginagawa ang tama araw-araw. Hindi lang pag Monday hanggang Saturday, kundi kahit Sunday. Tama ang ginagawa lagi ni Jesus Christ. Hindi tayo titigil ng paggawa ng tama sa buhay natin. Laging dapat correct ang ginagawa natin sa paningin ni Almighty Father. So verse 17, in his defense, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Yung tatay ko, si Almighty Father, lagi siya nagtatrabaho hanggang ngayon. At ako ay nagtatrabaho rin. Baka nagtataka kayo, bakit sa Old Testament, dapat pag Sabbath day magpahinga? Yung pahinga na yon ay para sa tao. Pero, since dumating na si Jesus Christ, araw-araw na tayong gagawa ng tama. Dahil dumating na si Jesus Christ, yung Savior natin.
Wala na tayong rason na maging idle or pahinga. Dahil kung yung tatay natin lagi nagtatrabaho, gumagawa ng tama, tayo rin. Ganun din ang gagawin natin. For this reason, they tried all the more to kill him. Nang dahil dito, gusto din ang patayin si Jesus Christ. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. So kaya nila gustong patayin si Jesus, hindi lang dahil sa sinusuway niya yung Sabbath, no? Or hindi niya magtrabaho siya pag Sabbath, hindi lang yun, kundi tinatawag niya si Almighty Father na kanyang sariling tatay. So pag tinawag niya na kanyang sariling tatay si Almighty Father, ibig sabihin equal niya si Almighty Father. Na totoo naman. Dahil nabanggit ko na dati, no, na example kung ang dugo mo ay ano bang apelyido, kung anong apelyido ninyo, no? Example yung Fabian, ano, kung ang apelyido ko ay Fabian, tapos yung magulang ko ay Fabian, di iisa kami ng dugo. So equal kami ng dugo, no? Naintindihan niyo? Equal kami ng pangalan eh. Kahit magulang ko, equal kami ng pangalan. So, ganun din si Jesus Christ. Equal sila ni Almighty Father. Kaya, God din si Jesus Christ. Sa verse 19, Jesus gave them this answer, "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself." Sabi ni Jesus, mapagkumbaba si Jesus Christ. Sinasabi ko sa inyo na ang anak ay walang magagawa kung sa sarili lang niya. He can do only what he sees his Father is doing. Ang magagawa lang niya ay kung ano ang nakikita niya sa ginagawa ng tatay niya. Because whatever the Father does, the Son also does. Kasi, kung ano ang ginagawa ng tatay, ganun din ang gagawin ng anak. Di ba, kung magulang kayo, no, kung ano ang ginagawa ninyo? Ginagaya kayo ng anak ninyo, di ba? So, ganun din si Jesus. Ginagaya niya rin si Almighty Father. Gumagawa si Almighty Father ng tama. Ganun din si Jesus Christ. Tama rin ang ginagawa ni Jesus Christ. Mapagmahal si Almighty Father. Ganun din ang ginagawa ni Jesus Christ. Mapagmahal din siya. Kaya tayo, kung kinukonsider natin si Almighty Father na tatay natin, gumagawa rin tatay natin ng tama, tayo rin gagawa ng tama. Kung mapagmahal ang tatay natin, tayo rin dapat mapagmahal. Kung ang tatay natin ay nagpapatawad, mapagpatawad sa mga taong nagkakasala sa kanya, tayo rin ay papatawarin natin yung mga taong nagkakasala sa atin. Mapagkumbaba yung tatay natin, tayo rin. Ganun din. Dahil tatay natin siya. Kino-consider natin siyang tatay natin. Naintindihan, no? Nagkakaintindihan tayo. For the Father loves the Son and shows him all he does. Dahil ang tatay, mahal niya ang kanyang anak. Kaya ipinapakita niya kung ano ang kanyang ginagawa. So si Almighty Father, pinakita niya kay Jesus yung kung paano niya tayo ginawa, di ba? Di ba sabi ni Almighty Father, let us create man in our image and likeness. So ipinakita ni Almighty Father kay Jesus Christ kung paano tayo ginawa. Dahil mahal niya si Jesus Christ. Kaya walang secret si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Very open sila. Kaya si Almighty Father sa atin din, hindi si Almighty Father nagsisikreto sa atin. Open din si Almighty Father sa atin. Kaya tayo dapat wala rin tayong sikreto sa tatay natin. Yes, and He will show him even greater works than these, so that you will be amazed.
Oo, no? Sabi ni Jesus, nagpapakita siya ng mga bagay na mas greater na gawa. Kaya kayo ay ma-amaze. Sabi ni Jesus Christ. Maraming kayang gawin si Almighty Father. At kung kayang gawin ni Almighty Father, yung kaya rin ni Jesus Christ. Dahil siya ang anak ng Diyos. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give. Kaya nga, si Almighty Father, kaya niyang bumuhay ng mga taong patay at binibigyan niya ng buhay. Si Almighty Father, He raises the dead. Binubuhay niya yung mga taong nawala na. Binibigyan niya ng buhay. Ganon din si Jesus Christ. Nagbibigay ng buhay din si Jesus Christ sa mga tao na masaya siyang pagbigyan nito. So pareho ng gawa si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So dito makikita natin na God din si Jesus Christ. Okay? Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. Additionally, moreover, also, si Almighty Father, hindi siya nanghuhusga ng kahit sino man. Pero, ibinigay na niya lahat ng power to judge kay Jesus Christ, to the Son. That all may honor the Son just as they honor the Father, para irespeto natin at sambahin si Jesus Christ, gaya ng pagrespeto natin at pagsamba natin kay Almighty Father. Binigyan ng rights ni Almighty Father si Jesus Christ all the power and authority to judge. Para mahalin din natin si Jesus. Gaya ng pagmamahal natin kay Almighty Father. So nakikita na natin na si Jesus at si Almighty Father, magkaiba sila, Hindi sila iisa, magkaiba sila. Pero pareho silang God, pareho silang Diyos. That all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Kung sino ang hindi rumerespeto, hindi nagmamahal, binibigyan ng pagpapahalaga si Jesus, hindi rin niya binibigyan ng pagpapahalaga si Almighty Father na nagpadala sa Kanya. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Kasi nakalagay naman dito sa Bible, hindi ko naman ito invento binabasa natin ng Bible. Kaya kayo magbabasa rin kayo ng Bible, no? Hindi nyo babasahin yung leaflet na binibigay sa inyo ng inyong mga congregation. Hindi mapagkakatiwalaan yun dahil kung ano yung mga nasa leaflets doon sa mga binabasa ninyo na maliliit na libro, hindi mapagkakatiwalaan yun. Gawa yun ng hindi yun inspired by the Holy Spirit. Ang Bible inspired by the Holy Spirit. Word of God ito. Kaya laging sa Bible tayo titingin. Hindi prophet si Jesus. God si Jesus. Pag sinasamba natin si Jesus, sinasamba rin natin si Almighty Father kasi iisa sila. Nang hangarin. Dahil ibinigay na ni Almighty Father kay Jesus lahat. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Kung sino ang naniniwala sa akin. Narinig ang mga salita ko,
at naniwala sa akin, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. And will not be judged, but has crossed over from death to life. So, ano ang mangyayari pag nagtitiwala tayo kay Jesus? Pag minamahal natin siya, pag ino-honor natin siya, pag nire-respect natin siya, pag sinasamba natin siya, anong mangyayari sa atin? Yung makakarinig ng salita niya at naniniwala sa kanya, magkakaroon tayo ng eternal life. Dahil si Jesus ang ating daan papunta kay Almighty Father. At pag may eternal life tayo, hindi tayo i-judge dahil hindi tayo mamatay, dahil mag-cross over tayo from death to life. Baka sabihin niyo, bakit yung kakilala ko, Christian siya, follower siya ni Christ, nawala na siya dito sa mundo. Yung death na sinasabi kasi dito sa Bible, ang death dito ay yung eternal damnation. Pag nasa impyerno ka na, wala ka ng pag-asa, yun na ang kamatayan. Dahil yung pag kinuha tayo ni Almighty Father, hindi tayo, na, yung mga Christians, yung mga follower ni Christ, hindi naman namamatay Buhay sila. But they are with our Lord Jesus and with the Almighty Father. So buhay sila. Ngayon, kung hindi ka maniniwala kay Jesus Christ, wala kang pananampalataya kay Jesus Christ, siya ka kay Almighty Father, death ngayon ang papupuntahan mo. Sa eternal damnation in hell, kasi wala nang pag-asa yung mga tao doon. Nandun na sila forever. Nagkakaintindihan tayo, no? Walang sasagot. Walang sasagot. Very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. Alam niyo to, no? Itong verse 25. When the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. May authority si Jesus na mag-judge ng tao. Kasi, naging tao din siya. Nagkaroon siya ng flesh na kagaya natin. Naghirap din si Jesus na kagaya natin. Kaya, sino ba ang may authority to judge? Siya, ibinigay sa kanya ni Almighty Father. Example na may kumpanya na malaki. Si Almighty Father, siya yung nag-oversee. Ang ginawa niya ay ipinadala niya yung kanyang anak, no? Para makasama ng mga tao, ng mga workers. Okay? So tayo yung mga workers. Ang ginawa ni Jesus, nagpakumbaba siya kung ano yung ginawa ng mga workers sa factory. Ganon din ang ginawa ni Jesus. Or ganon din kung anong ginawa ng mga trabahador. Ganon din ang ginawa ni Jesus. Kaya ngayon, si Jesus ngayon ang may authority to judge kasi na-experience niya kung paano maging isang tao. Excuse me. Na-experience si Jesus. Kaya, sa kanya ibinigay ni Almighty Father ang authority to judge. Okay? Na-experience niya. At napagtagumpayan niya. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Itong verse 28, ito yung Revelation chapter 20 verses 11 up to 15. Ito yung sa Great White Throne Judgment. Na lahat ng mga taong namatay na, so, di ba, example, yung mga taong nauna na sa atin, wala na dito sa mundo, dalawang klase ang kinapuntahan. Either heaven or hell. Okay?
Ngayon, sa last days, yung mga nasa heaven, at saka yung mga nasa hell, tatawagin niya yun sila. Para magkaalaman na. So, lahat-lahat na to na tao, okay? Hindi lang yung mga namatay na dati. So, kasama na tayong lahat to. Sa Book of Revelation na to eh. Sama-sama na tayong lahat na mahuhusgahan. Ngayon tatanong niyo, paano yung mga unang namatay na nahusgahan na yon? Oo, nahusgahan yun, pero magkakasama na tayong lahat, hindi lang by batch, kundi isahan na, lahat na ng tao. Lahat na ng mga naging tao, isahan na. Ito yung Great White Throne Judgment. Itong binabanggit sa verse 28, na makikita sa Revelation chapter 20, verse 11 up to 15. Na lahat ng tao, na naging tao at lahat ng mga naging tao at nawala ng mga tao, magsasama-sama. Naintindihan mo ako? Buong tao, simula pa nung ginawa ang mundo na to hanggang sa kaduluduluhan, magsasama-sama. Na kahit napunta sa impyerno, magsasama-sama, pero i-judge na, dun na magkakaalaman na kaya ikaw nandyan sa heaven, na ikaw nandyan sa impyerno, doon magkikita-kita. Yun na yung final. Parang final, no? Yun ang pinaka-final na. Kasi yun ang pinaka-end na eh. Kasi Book of Revelation na itong binabanggit ni Jesus. So, basahin natin yung Book of Revelation para maintindihan natin yung sinasabi ni Jesus dito. So, nabasa na natin, di ba dati? Hindi ko alam kung nabasa nyo. Kung napanood ninyo. Dito tayo sa verse 30. By myself, I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me. Kung ako lang sa sarili ko, wala akong magagawa. Nahuhusgahan ko lang kung ano ang aking nadidinig. At kung magja-judge ako, yung judge ko, just yun. Hindi yun invento lang, kundi just yun. Dahil gusto kong ma-please, hindi ang sarili ko, kundi ang gusto kong mapasaya ay si Almighty Father. So, lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, gusto niyo mapaligaya or mapasaya si Almighty Father. So, dapat ganun din tayo. Dahil siya ang ating tatay, siya ang ating creator. Sa kanya dapat iikot ang mundo natin. At kung ano ang sinasabi ng tatay natin, si Jesus Christ, ang ating Savior, yun ang gagawin natin. Hindi ko alam kung naiintindihan ninyo ako. If I testify about myself, my testimony is not true. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. Sabi ni Jesus. Kung magbibigay ako ng patotoo sa sarili ko, walang tatanggap kasi ako lang nagsasabi. No? Walang tatanggap. Hindi nyo matatanggap kasi akala nyo nag-iimbento lang ako. Sabi ni Jesus, no? If I tell people about myself, then they will not accept what I say about myself. Sabi ni Jesus, hindi nyo tatanggapin yung testimony ko sa sarili ko. There is another one who testifies in my favor. Merong isa pa na nagte-testify tungkol sa akin. At alam ko na yung testimony niya ay totoo. Yung patungkol sa akin. Sabi ni Jesus. So, binabanggit niya ay dito ay si John the Baptist. You have sent to John and he has testified to the truth. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. Ang sinasabi ko sa inyo na nagte-testify patungkol sa akin ay si John.
or John the Baptist para ma-identify natin na ang binabanggit ni Jesus dito ay si John the Baptist. Siya nagte-testify sa akin. Hindi dahil sa gusto ko ng validation ng tao, no, na tinatanggap ko yung human testimony, sabi ni Jesus. Pero kaya sinasabi ko to para maniwala kayo sa akin. Para ma-save kayo. Sabi ni Jesus, John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light. Sabi ni Jesus. Si John the Baptist, para siyang isang maningning at malakas na apoy ng lamp. At nung time na yun, masaya kayo. Kasi na-enjoy nyo yung kanyang ilaw, yung liwanag ni John. Sabi ni Jesus. Dito sa verse 36, I have testimony weightier than that of John. Meron akong testimony na mas matindi sa sinabi ni John. Sabi ni Jesus, for the works that the Father has given me to finish, the very works that I am doing, testify that the Father has sent me. Ang matindi na pagpapatunay na ako ay galing kay Almighty Father ay tungkol sa gawain na ibinigay sa akin ni Almighty Father na ginagawa ko. Ito yung pagpapatunay na ako ang padala ni Almighty Father, sabi ni Jesus Christ. So anong ginagawa ni Jesus Christ? Nagbibigay siya ng nagpapagaling siya ng mga may sakit. Nag-i-inspire siya ng tao, in-uplift niya ang lives ng mga tao. Gumagawa rin siya ng mga miracles. Yung trabaho na binigay sa kanya ni Almighty Father, yun ang nagte-testify. Yun ang patotoo. Napadala siya ni Almighty Father. Testify that the Father has sent me. Sabi ni Jesus. Mas matindi pa ito sa testimony ni John. Ang mas matindi ay yung gawain na binigay sa akin ni Almighty Father na ginagawa ko ngayon. Yun ang sabi ni Jesus. And the Father who sent me has himself testified concerning me. At saka si Almighty Father mismo ang nagte-testify tungkol sa akin. Sabi ni Jesus Christ. You have never heard his voice nor seen his form, nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. Hindi ninyo nakita o nadidinig yung kanyang boses or nakita yung kanyang itsura. At kahit na yung kanyang salita ay hindi nananahan sa inyo. Kasi hindi kayo naniniwala sa akin na ako ang ipinadala niya. Sabi ni Jesus Christ. Sina ang kausap niya yung mga Jewish leaders. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Pinag-aaralan niyo mabuti ang salita ng Diyos. Dahil sa tingin nyo na sa pag-aaral nyo ng salita ng Diyos, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So, ang ginagawa lang ng mga Jewish leaders nun ay pinag-aaralan nila. Hindi nila ipinapamuhay. Yung scripture, pinag-aaralan lang nila. Iba yung ipinapamuhay mo, ang nasa Bible, kaysa sa pinag-aaralan mo lang. Nagkakaintindihan tayo, no? So, yung mga Jewish leaders, pinag-aaralan nila. Hindi nila pinapamuhay. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Yung scripture mismo, yung salita ng Diyos, ang nagte-testify sa akin, sabi ni Jesus, pero ayaw niyong lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So, para magkaroon tayo ng buhay, kay Jesus tayo lalapit. Dahil siya ang padala ni Almighty Father. Paulit-ulit na tayo, no, na inuulit. Uulit-ulitin natin yun. Para malagay sa puso at isipan natin. Hindi natin makalimutan. Baka sabihin, ay, nakalimutan ko. Paulit-ulit na natin, makakalimutan pa ba natin? I do not accept glory from human beings.
Hindi kailangan ni Jesus ng validation ng mga tao. Kaya tayo gagayahin natin si Jesus. Hindi natin kailangan ng validation ng tao. Kung ano pinapagawa sa atin ng tatay natin, gagawin din natin, gagayahin natin si Jesus. Pattern natin si Jesus. Siya ang magja-judge sa atin. Siya ang nakakaalam ng lahat, si Jesus. Kasi, siya ang padala ni Almighty Father at na-experience niyang maging tao na nanirahan dito sa lupa. Na-experience niyang maging madumi yung kanyang katawan. Na-experience niyang mahawakan siya ng mga tao. At higit sa lahat, na-experience niya kung paano ang mamatay. At siya ay nabuhay after 3 days. Na-experience niya, kaya siya ang the best judge for us. Pero sa ngayon, hindi niya tayo hinuhusgahan dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon para lumapit sa Kanya at kay Almighty Father. But I know you, sabi ni Jesus, verse 42, I know that you do not have the love of God in your hearts. Alam ko na wala sa puso ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Alam ni Jesus, kung nasa sa atin, no? Kung yung mga Jewish leaders, alam niya, no? Hanggang ngayon, alam ni Jesus kung nasa puso natin yung pagmamahal kay Almighty Father. Kung mahal natin ang kapwa-tao natin, alam ni Jesus, alam ni Almighty Father, walang matatago. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in His own name, you will accept him. Sabi ni Jesus. Medyo nagtatampo si Jesus dito. So verse 43. Dumating ako dito sa pangalan ni Almighty Father. Pero ayaw niyo akong tanggapin, hindi niyo ako matanggap. Pero pag may dumating na ibang tao na daladala ang kanyang sariling pangalan, ipinagmamalaki niya kung saan siya nakapag-aral, ipinagmamalaki niya kung ano ang meron siya, tiyatanggap niyo. Dahil si Jesus, nung time na to, kino-consider siya na hindi siya nakapag-aral. Nung time na to, hindi siya mayaman. Kasi ang mga tao, mahilig lumapit sa mga taong magaganda ang damit, sa mga taong mayayaman. Eh si Jesus, simple lang siya. Kaya hindi siya pinaniniwalaan ng tao. At walang nagbabalidate sa kanya. Dahil mag-isa lang si Jesus. Nung dumating dito sa lupa, mag-isa lang siya. So, na-experience si Jesus maging mag-isa sa buhay, no? So, tayo rin, na-experience din natin ngayon, mag-isa tayo sa buhay natin, di ba? Minsan, kahit may mga kasama tayong tao, may kasama natin tayo may kasama tayong pamilya, feeling natin mag-isa tayo sa mundo. Ganon din si Jesus. Na-experience niya rin yun. Kaya siya ang the best judge. Alam niya. Kilala niya tayo. So, yung mga tao noong araw, hinusgahan siya. Pinersecute siya. So, tayo, may pa-persecute din tayo. Antay lang tayo. Hindi tayo greater sa master natin. Kung ano na-experience ni Jesus, ganon din tayo. Verse 44. How can you believe since you accept glory from one another, but do not seek the glory that comes from the only God? Bakit kayo ganyan? Paano nyo natatanggap na paniwalaan yung ibang mga tao na pag itinataas nila ang kapwa nila tao, naniniwala kayo, pero yung galing kay Almighty Father, hindi kayo naniniwala, sabi ni Jesus. Gusto nyo laging purihin ang bawat isa, no?
Pero, yung mga gawa naman ninyo, hindi nyo gustong makuha ang kapurihan na galing kay Almighty Father. Lagi niyong binavalidate ang bawat isa sa inyo. Kayo-kayo na mismo ang nagpapagalingan at nagpupurihan sa bawat isa. Pero pag galing kay Almighty Father, hindi niyo matanggap. Sabi ni Jesus, dahil yung mga to, yung nagbavalidate ng bawat isa kanila, ito yung may mga taong, nabanggit ko lang ng mga nakapag-aral, ng madami, mga scribes, mga leaders, mga wealthy people, mga aristocratic members of the society, yun yung mga nagbavalidate sa kanila bawat isa. Pero pag galing kay Almighty Father, hindi matanggap. Hanggang ngayon, ganito ang society natin. So, yung mga nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin to. Hindi tayo greater sa master natin. Verse 45, but do not think I will accuse you before the Father. Pero wag niyong isipin, niaakusahan ko kayo. No? Sabi ni Jesus, na isusumbong ko kayo, taas aakusahan ko kayo kay Almighty Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. Ang nag-a-accuse sa inyo, ang nagsasabi sa inyo na mali kayo, ay si Moses. Sabi ni Jesus. At siya ang inaasahan ninyo na makakapag-save sa inyo. Inaasahan ng mga Jews noon na si Moses ang makakapag-save sa kanila. Si Moses na nag-accuse sa kanila, inaasahan pa nila na si Moses ang makakapag-save sa kanila. Dahil mas pinaniniwalaan nila si Moses compared kay Jesus. So verse 46, if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. Kung naniniwala kayo kay Moses, dapat pinaniniwalaan ninyo ako kasi sinulat niya ako patungkol sa akin. Ano ba yung sinulat ni Moses patungkol kay Jesus? Yung sinulat ni Moses patungkol kay Jesus ay yung manna, yung bread from heaven. Symbolic yun. Si Jesus yun. At yung water sa desert, si Jesus din yun. At yung ahas that was lifted up, na nilagay sa pole, the pole that was lifted up, na nandun yung ahas, symbolic din yun. Na si Jesus, na pag-usapan natin ay, he who has no sin was made sin for us to be, he who has no sin was made sin to become the righteousness of God. For us to become the righteousness of God, yun, si Jesus. He who has no sin made sin. So that in him we might become the righteousness of God. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Kung hindi kayo naniniwala sa sinulat ni Moses, paano kayo ngayon maniniwala sa mga sinasabi ko? Sabi ni Jesus. Nafo-frustrate si Jesus. Nalulungkot si Jesus. Pinipersecute siya ng mga tao, ng mga Jewish leaders. Pero expected na niya to. Pero, syempre, tao siya, nasasaktan siya. Na-experience niya yung emotions natin, kung anong meron tayong emotions, na pag nasasaktan tayo, na-frustrate tayo, nalulungkot tayo. Ganon din si Jesus. Kasi nga, naging tao siya.
Kaya yung mga bagay na na-experience natin, napagwagian ni Jesus lahat. Kahit minsan hindi siya nagkasala. So tayo rin, mapagwawagian din natin ang lahat. Dahil kay Jesus, siya ang ating pag-asa, siya ang ating hope, siya ang ating Savior, siya ang ating Redeemer. At sinasabi ni Almighty Father na kung hindi natin i-honor si Jesus, hindi rin natin i-honor si Almighty Father. Kung hindi natin mahal si Jesus, hindi rin natin mahal si Almighty Father. Si Jesus ang righteous judge. Kasi alam niya ang tao, nabuhay siya bilang tao. Malaki ang pinagdaanan ni Jesus. Napakasakit ng pinagdaanan ni Jesus. Hindi niya deserve na maipako sa cross. Pero, kailangan niyang pagdaanan yun at inaccept niya yun para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. So, yung mga trials and heartaches and pains na experience natin yun, we deserve it. We deserve it. Dahil makasalanan tayo. Nakagawa tayo ng kasalanan sa ibang tao, nakasakit tayo ng mga tao. Nasaktan natin yung tatay natin, si Almighty Father. Pero, yung kasalanan natin, pinatawad na tayo ni Almighty Father, hindi na niya binibilang yung kasalanan natin. Malinis na yung record natin kay Almighty Father. Kung magtitiwala tayo kay Jesus, dahil si Jesus hindi siya nagkasala, wala siyang record kay Almighty Father, kaya kakapit tayo kay Jesus. Si Jesus ang pagtitiwalaan natin. Wala nang iba pang pangalan, wala nang ibang santo, wala nang kung ano na pang pangalan na tatawagin natin. Si Jesus lang. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, sinunod niya si Almighty Father, at mahal din niya si Almighty Father. So tayo ganun din ang gagawin natin. Yung pattern natin, yung only way is Jesus. Mahal tayo ni Almighty Father. Kaya pinadala niya yung kanyang anak. Nung time na ipinako si Cruz, nasaktan din si Almighty Father nun. Pero kailangan tiisin ni Almighty Father yung pain na naramdaman niya. Para ma-save tayo. Hindi ba natin naiintindihan? Yung pain na na-cause natin. Yung sinaktan natin yung tatay natin. Tsaka si Jesus, yung pain na naramdaman nila. Dahil sa kasalanan natin. So ngayon ang gagawin natin, magtitiwala tayo sa tatay natin kay Jesus. Lagi tayong titingin sa kanila. Wala tayong ibang titingnan. Yung pagmamahal na binigay nila sa atin, walang katumbas. Thank you, and God loves us all so much.